Ka-native, sobrang mahal na ng mga bilihin ngayon. Yung feeds ng manok, mahal na rin. Ano ba yung tips para makatipid? Yun yung topic natin ngayon. Marami kasi nagtatanong kung paano makatipid dito sa pag-aalaga ng manok, lalong-lalo na sa pagbibigay ng patuka sa kanila. Kung napapansin nyo sa mga videos natin, no, mga lumang videos na last year, no, yung manuka natin hindi pa ito, no. Doon pa sa lote ko na medyo maliit. Tapos meron pa akong lote dati na hiniram lang. No, nagsimula ako, hiniram ko lang yung lote. So dito talaga patatagan lang ng loob, no, patibayan ng loob. So dito yung mga patuka ko dati, meron ako nakatry ako ng kanin, no. Merong crack corn lang, merong hammered lang, merong tahop lang, which is sobrang mura. Ito yung mga ano ko, no, sasabihin ko na sa inyo, no, didiretso ko na. Doon sa mga crack corn, hammered corn, kapag yun na yung pinapakain nyo sa inyong mga manok, no, purong ganun lang, hindi po maganda yung pangingitlog na inyong mga alagang manok. Alam nyo ba kung bakit? Kasi carbohydrates lang naman, no, tapos yung tahop, no, halos waste na lang yan, no, ng mais, yung tahop. So kapag yun yung pinapakain mo, okay naman yung katawan nila, pero hindi po masyadong maganda, and hindi din po maganda yung kanilang pangingitlog. At kapag mangitlog man sila, mas marami yung baog, kumpara doon sa dapat na may similya na itlog. So failure kapag ganun. Ako'y nakatry din dati ng sapal ng niyog, which is maganda yung sapal ng niyog. Kaso nga lang, kinaluunan, syempre medyo magmumolds yung sapal ng niyog, tapos grabe din po yung oil doon sa sapal ng niyog. So kapag yun yung pinapakain mo everyday sa inyong mga alaga, syempre magsasawa din sila kasi nga oily. Tapos tataba, magkakasapula yung inyong mga alagang manok. Ano ba yung mangyayari kapag nagkasapula yung inyong mga alagang manok? Yan, kapag nagkasapula po, matatabunan ng fats yung kanilang ovaries. So hindi na mangingitlog yung inyong mga manok kasi nga matatabunan ng taba yung kanilang ovaries or yung itlog nila. Yan, ano ba yung gamot para sa sapola? Vitamins. Imbis na makakatipid ka, magagastusan ka dahil sa vitamins. Ka-native, nakagamit ka na ba ng puro lang na feeds na branded? Integra 4000 or Galimax 21. Integra 4000, ginamit ko na talaga, maganda talaga yung performance. Kaso hindi maganda sa bulsa natin. Sobrang mahal ng feeds. Kung meron kang kaya, meron kang malaking puhunan, pwedeng ganon. Kaso nga lang, kapag nakabenta ka, konti lang po yung pwede mong maging kita. Kasi sobrang laki ng ginastos mo dun sa feeds, no? Napakatagal ng balik ng investment. Yun po yun. Through online, Facebook, no, social media, meron nagbibenta ng mga feeds which is galing sa mga poultries na malapit na ma-expire, which is goods pa sa ating mga alaga. Yan. Tapos meron ding mga sa feed mill, yun yung ginagamit ko ngayon, winawalis lang po yan nila. Yan. At okay na okay pa po dahil malinis. Tapos sobrang mura. Nasa 1,000 to 1,500 pesos yung kada sako, 50 kilos na po. Yan. So sobrang mura siya kumpara sa branded na feeds. Yan. So what if kaya kung gano'n na lang ipapakain natin sa mga manok natin? Yung galing sa mga poultries, pagkain ng broiler. Di ba maganda branded? Tapos mura. Yun na lang yung pakain kaya natin sa mga manok natin. Hindi po yan pwede. Dahil nakatry na rin din ako ng ganyan, yung nangyari sa ating mga manok, yung iba nalumpo. Bakit nalumpo? Kasi yung pagkain nila, grabe po, no? Grabe yung protina at talagang, alam nyo ba yung mga broiler, 26 to 28 days lang, pina-force growth, no? Yung growing nila hindi normal dahil sobrang bilis, 26 to 28 days lang, sobrang laki na nila. Yung iba umaabot na ng 1 kilo. So kapag yun yung binigay natin sa mga manok natin na gagawin nating breeders, malulumpo po sila. Dahil nga yung protina grabe, no? Hindi kaya ng mga manok natin. Kaya yung ibang broilers nalulumpo sila dahil hindi nila kaya yung bigat nila. So yun po yung mangyayari sa mga manok natin pag yung pinapakain natin is pagkain ng mga broiler chickens. Yan. So dapat talaga yung pagkain nila is mayroong mixture. Yan. So pagkain natin ngayon, pagkain pa rin ng broiler. Yan. Pero merong Integra 4000, meron din Galimax 21. Meron din crack corn, meron din hammered. At higit sa lahat, merong
King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Yan. So, para saan ba yung Gallimax 21 tsaka Integra 4000? Yung feeds na yon, no? Different brands, pero maganda, both feeds are the best, no? Para sa mga breeders natin. Dahil hindi lang po maganda yung pangingitlog nila, maganda din po yung similya, maganda din po yung hatching rate. Kapag wala sa inyo ito, no? Itong Gallimax 21 or Integra 4000, pwede naman yung Gallimax 21 or yung kanilang duck layer ng Pilmico. Maganda din. Yan. So, kapag wala naman Pilmico sa lugar nyo, pwede naman yung Integra 4000. Meron din pong duck layer sila na Bimig yung brand or San Miguel duck layer. No, yun po yung tandaan nyo. Tapos, syempre, merong hammered corn, crack corn, at saka nabibili sa mga social media na mga feeds. So, nakakatipid tayo. At kapag bumili pa ako ng mga crack corn at hammered corn, direct po mismo sa gilingan. So, murang-mura. Hindi pa ako bumibili sa agrivets ng mga crack corn at hammered. Yan. So, dahil nasira natin yung formulation ng mga branded na feeds or yung mga formulated feeds natin, babawiin natin sa ating King's Vita Plus. Kasi yung 100 grams or 200 grams ng King's Vita Plus, goods na po siya for 50 kilos of feeds. Kaya para sa akin, kapag 100% organic ka, hindi ka nakakatipid. No? Talagang failure kapag ganun kasi nga hindi maganda yung production mo. Kapag purong feeds naman, ay syempre malaki yung gastos. Konti lang yung kikitain mo. So para sa akin, mas magandang i-mix yung organic tsaka branded at haluan mo ng diskarte mo, which is nasa social media and nasa mga alternative foods. Yan, ready na si Papang para mapakain sa ating mga alagang manok. Syempre yung feeds namin, merong Gallimax 21, Integra 4000. Yan, no, dalawang the best feeds na available sa mga agri supplies or sa poultry supplies. Yan. Mayroon din po yung nakakamurang feeds kami galing sa mga feed mills, no, inawalis sa feed mill. Yan, nakakamura kami dahil mura lang yung sako. Tapos merong crack corn, meron ding hammered corn. Yan. So yun pa rin yung pinapakain namin. Ilang kilo nga yan, Pang? 2 and 1/4. Yan, 2 in 1/4. Morning and afternoon. Yan yung pinapakain namin dito sa aming breeding pen number 1, which is yung mga natives natin. Pero yung mga native natin, kakaunti na lang talaga. Sa ngayon, naghahanap pa rin ako, no, ng mga mabibilhan. So, sa may mga native dyan, sobrang dami ng native nyo, di nyo mabenta, try nyo mag-deal tayo, no, para mag-usap tayo, para mabili ko yung mga native chickens nyo. Yan. Dito kasi sa amin, sobrang daming naghahanap ng native na manok dahil nga meron tayong mga buyers, yan, no, mga restaurants na gustong magpa-supply ng weekly. Yan. So, yung pinakamabilis na pag-supply is weekly pa lang, no? Tapos, hindi pa ako nakakita ng everyday, weekly pa lang. Yan. Meron ding monthly, ilang libong manok. Yan. Tsaka dati, meron akong sinusupplyan, pero yung bayad niya is, after 1 month. Yan. Supply ka ngayon after 1 month. So, medyo matagal yung pera doon, kaya nag-stop ako. Yan. So, ito yung nakalbo nating manok, oh. Kita nyo naman ito last time. So, tumutubo na yung kanyang balahibo, no? Yan, nagmumolt kasi. Tapos, yan, tumutubo na yung balahibo niya. Kasi nga, itong ating pinapakain sa ating mga manok, merong amino acids. So, amino acids, nakakatulong siya para sa mabilisang pag-recover ng mga manok natin sa pagmumolt, no? Yung amino acids is galing sa King's Vita Plus natin. Yan. So, proceed tayo sa ating breeding pen number 2. Ito yung breeding pen number 2 natin. Yung mga natitirang Rhode Island Reds, Black Ostolorps, andito. Meron tayong Decal White. Yung isang Jersey Giant ko andito din para mag-mate sa mga babae dito. Yan. So, yung mga babae dito is nasa mga 20 plus lang. Konti lang sila dito. No, dahil nga, konti na lang yung manok natin. So, naghanap pa rin ako ng mga mabibilhan ng mga materyales. So, sa ngayon kasi, ay talagang kumonti yung nag-aalaga ng mga heritage chickens, no? Dahil nga, last time, grabe yung ulan dito sa lugar namin. Yan. So, yung ulan na yon tumagal ng ilang buwan. At yung ibang mga manok farmers ay natamaan talaga.
Yan, lalong-lalo na yung iba naka-free range. So, ako nung medyo umuulan, yung grabe yung ulan na panahon, yung last 3 months, yung ginawa ko lang is maintenance talaga, which is yung ginagamit ko, no, nababakuna pa rin tayo every 3 months, Coryza, may Lasota, no. Papakita ko sa inyo kung saan mabibili yung mga ano na yun, mga bakuna na yun. Yan. No? Kasi para sa akin, mas nakakatipid ako pag yung mga ginagamit ko is prevention, like vitamins, no? Yung vitamins kasi, yun yung nakakatulong para sa mga manok natin na mapaganda. Yung kanilang mga similya, maganda yung katawan nila, maganda yung resistensya nila. Ibig sabihin niya kasi niyan, kapag lumalakas yung resistensya ng mga manok natin, hindi po kaagad-agad madadapuan ng sakit yung ating mga alaga. No? Yun po yun. Tapos, malilesen natin yung ating mga baog na itlog dahil nga maganda yung mga pinapatukan natin sa mga manok natin, which is meron tayong Galimax 21, Integra 4000. Sa susunod, dadagdagan ko to ng duck layer. Hindi pa kasi naubos yung feeds natin. Yan. So, kapag naubos na yon, bibilan ko yon ng duck layer. Yan. So, duck layer, kung walang duck layer sa inyo, pwede naman chicken layer. Pero para sa akin, mas maganda yung duck layer. Kasi yung pinuproduce ng duck layer is yung balot, which is yung balot may similya. Yung purpose naman ng Integra 4000, Galimax 21, is para maganda yung hatching rate natin. Yan. No? Yung hatching rate kasi ng ating mga manok ngayon, sobrang ganda po. No? Yan. Sa ngayon, percentage ng manok ng mga hatching rate natin dito sa papapisa ng mga sisyo is nasa 85 or 80% hanggang 95%. Ganyan po kaganda. Yung iba kasi nakakontento lang sa 50%, 60%, okay na sa kanila yon. Sa akin hindi po pwede yan kasi nga business ito. No? So, nagmi-mix lang tayo ng hammered corn at saka cracked corn kasi kapag hindi natin ito minixan ng mga organic na patuka or kung saan yung nakakamura tayo, malaki yung gastos. Alam nating sinira natin yung pagkain ng ating mga alaga dahil nga nagmix tayo ng organic feeds, which is hammered corn tsaka cracked corn. So, sinira natin yung andun sa Galimax 21 tsaka kung magamit ka ng duck layer or basta mga branded na feeds or Integra 4000. So, sinira natin dahil nagmix tayo ng organic, nagmix pa tayo ng galing sa feed mill. Yung magbabalanse doon, babalik ng formulation, which is yung King's Vita Plus. King's Vita Plus, 100 grams yung isang pakete, good for, yung isang pakete or dalawang pakete, good for 50 kilos of feeds na, ng feeds. No? Mapamanok, mapababoy man. Yan. So yung iba, tumutubo na yung balahibo nila. Yan. Ang napapansin ko kasi, kahit bata pa yung mga natin, mga, meron napakagandang block strap dito. Yan. Ito yung mga gusto ko talaga, mga block strap, parang show type. No? Yan. So yung iba dito, kapag gustong-gusto ng mga roosters natin, yun ang imimate nila. So kapag ganun kasi, no, talaga makakalbo yung likod niya dahil sobrang laki din ng mga roosters natin dito. So, meron akong pinapahinga na Hubbard. Ngayon, isa lang yung Hubbard dito, isa din po yung Jersey Giant. Yan, Sussex andito pa rin. Kasi nga dito ko pinares yung isang Jersey Giant. Yan, kasi marami ding hens dito. Yan. So, ito, Black Costolerp. Yan, si One Eye natin. By the way, katatapos lang dito, umambon. Pero hindi naman umambon lang, pero hindi naman umuulan. Which is okay din. Yung gusto kasi ng mga manok natin is yung tamang-tamang temperature lang. Tama-tamang klima. May panahon na mainit. Yan. Yan, wag lang masyadong malakas yung ulan. Mas okay sa akin yung mainit, no? Yan, pwede may stroke yung mga manok natin, pero kapag init lang naman yung problema, ay syempre tubig lang naman yung katapat diyan at pasilungan. Ito yung ating hybrids, no? So, ito atay crossbreed ng Sussex and Black Costolerp. So, ito yung kakalabasan niya. Tawag sa iba dito, dominant CZ ata. Basta tawag ko dito is yung yellow copper ko. Tignan nyo naman yung paa niya. Yan, tignan nyo yung paa niya, no? Sobrang laki po.
Dito sa manukan natin, hindi ko sinusunod yung 100 grams per head, no? Siguro nasa ano lang ako, 30 grams or 50 grams, no? Per head a day. Pero ang pinaka-maximum doon is 60 grams per head. Yan. So, itong technique ko kasi, no, hindi ko naman mapaparami yung manok ko dito ng ganito yung kagaganda din yung katawan, no? Hindi ko mapaparami ng husto yung aking mga chicks kapag hindi tama yung mga techniques na ginagamit ko dito. Yan, no? So, based na naman sa experience ko, yan. Pero kung gusto mong ayaw mag-mix ng feeds, ayaw mo maghanap ng murang patuka, yan, no? So, nasa sayo na yan. Pero sabi ko lang sa'yo, kapag dun ka talaga bumili sa Agrivets, ay talagang, ano yan, which is yung branded yung binibili mo, no? Puro lang, walang halo, ay talagang malaki yung mga gastos mo. Kapag malaki yung ginastos mo sa pagkain, syempre, matagal yung balik ng investment mo. Yan. So, dapat talaga na kung saan ka nakakamura, which is okay naman, healthy naman sa mga manok natin, dun tayo. Ito namang mga manok kasi natin, no? Yung target natin dito is for meat. Yan, meat production. Ito naman talaga yung purpose ng manok, no? For meat production. So, sa ngayon, di ako nag-breeds dito ng mga pang show type. So, meron akong Shamo, pero for pets lang, no? Shamo kasi, dati nagplano ako na yung Shamo is i-free range ko. Yan. Medyo malaking ano yan, kapital. Malaking puhunan. Kaso nga lang, may nakapagsabi sa akin na hindi pwedeng i-free range yung Shamo. Dahil yung Shamo, kapag naghalo-halo sila, mag-aaway. No? Hens to hens, rooster or hen, pwedeng mag-aaway. Kasi naka-free range sila, marami sila. Sa ugali na Shamo, medyo matatapang. So, yun, medyo hindi ko tinuloy yung project na yun. So, meat production talaga, native, heritage chickens, no? Yung mga, lalo na itong heritage chickens kasi medyo kalmado sila. Mga native chickens natin, iba yung ugali nila, medyo hyper sila. Itong mga heritage chickens, medyo mabibigat yung katawan. So, hindi gaanong hyper, no? Hindi palaging nagsasabong. Yan. Para sa akin, no, mas madali lang alagaan itong mga heritage chickens. Kaso nga lang, sa resistensya, mas maganda yung resistensya. At sa sabaw, masarap yung native chickens. Yan, kumpara dito sa heritage chickens. Itong heritage chickens naman, pag nag-open na yung restaurant natin, no, ay papatikim ko sa mga tao. Yan, mga tumatangkilik ng ganitong manok, na itong manok na to healthy, mas healthier kumpara sa broiler, no? At syempre, masarap kumpara sa broiler. Yan, yun yung gusto kong i-target na gusto matikman. Yan, ang presyo niyan, hindi magkakalayo sa broiler or halos same lang sila. Yan, depende din sa mahal ng feeds. Yan, no? So, sa ngayon, paparami muna tayo. Rebuild muna dahil nga kulang yung mga breeders natin. Yan. So, pangitlog, daming itlog dito. Yan. So, upgraded native chickens. Sa ngayon, hindi pa tayo makakabalik. Pero babalik natin yung upgraded native chickens. Yung plano kasi dito is hatiin yan dito, no? Yan, dito yung mga crosses. May mga purebreds tayo which is Rhode Island, Black Ostolorp, Barred Plymouth Rock. Yan, hatiin natin to, no? So, bali, itong tatlong breeding pair na to is mahati sa 6. Yan, tapos may pure native chicken and meron ding upgraded native chicken. Yan, tapos yung grower natin, doon natin yung grower. Yung nursery natin doon pa rin. Kasi sa ngayon, yung grower and nursery natin is isa lang. So, rebuild muna tayo. Hanap tayo ng mga breeders. Yan, pag okay na yung mga breeders natin, marami na sila. Vaccine tayo. Yan, tapos papatay natin yung grower. Yan, tsaka nursery natin. At ito na, division dito sa ating 6 na breeding pens. No? So, hintay-hintay na lang kayo sa update natin. No? Medyo, siguro ilang buwan pa. Kasi nga, maghanap ako ng mga breeders. At, yun nga,
yung ating grower. Papatayin natin. Yan. So yung budget meron na, manok na lang talaga yung kulang.